Ito ang kwentong nakagugulat. I love you, Dex. I Doc. Sina? I love you, Doc. Sir Joe? I love you, Sir Sir, Joe. Doc. Ito ang mga mukha ng mga mapaglarong halakhak na nakakasalubong natin araw-araw. Di man natin sila mapansin o madalas man nating silang maitaboy, patuloy lang sila sa pagtakbo, paglalaro, at sa panggugulat sa marami sa atin. Na tila wala silang bigat na dinadala. Ito ang kwentong kumakatok lamang sa labas ng ating pintuan. Mga kwentong tila katok sa hangin na naghihintay lamang ng kasagutan. Ito ay mga kwentong tahimik, ngunit may natatagong sigaw. Ito ang kwento sa likod ng mga ngiti ng mga batang kalsada sa Katipunan. Tunay ngang mahirap at papanganib ang buhay lansangan. Maraming rumaragas ang kotse at madalang ang masisilungan sa mabilis na pag-init at paglamig ng panahon. Sa gitna ng usok at busina sa kalsada, higit pa sa gutom ang kalaban ng mga bata. Ating tuklasin kung ano nga ba ang kasiyahan at kalayaan sa lansangan para sa ating tatlong kaibigan na marahil ay naisabak sa maagang pagkatrabaho sa kalsada ay bukod at mas mahalaga rito'y mga bata pa rin. Mga batang nakakapaglaro ng sipa at abulan. Mga batang nakakapag-aral at magaling sa math. Mga batang nakakapagbisikleta at mga batang nakakapag-Facebook at Dota pa nga. Ano nga ba ang kasiyahan at kalayaang nararanasan nila sa lansangan? Kilalanin natin si Jeline o Dindin. Siya'y 11 taong gulang at isang scholar sa Cruz Naligas Elementary School. Pumupunta siya sa Katipunan upang maglaro at makasama ang kanyang mga kaibigan. Hindi siya pinipilit na manlimos o magtrabaho at sa katunayan ay pinagbabawalan siya ng tatay niya sa pagpunta roon. So, sa Katipunan, ano ginagawa mo? Paparking. Nagpa-parking? Ano ginagawa mo pag nagpa-parking? Oh, tapos, nakamalimos. Nakakain din naman kami ng 3 beses sa isang araw. Hindi maiiwasan yung problema kaso lang. Ang talagang the best sa amin yung kahit na may problema, masaya kami na. Kain lang kami ng 3 beses sa araw, masaya na kami. Ano yung pinaka mga gusto mong ginagawa pag nasa Katipunan ka? Lalaro. Sana pumasok na siya sa susunod na pasukan dahil problema ko tsaka problema ng scholarship nila yung hindi niya pagpasok. Kasi scholar yung si Jillian Rose. Pati din yung ate niya si Gabi din scholar. Kaya wish ko lang sana hindi siya tama rin sa pag-aaral. Tsaka iwasan niya na muna sana yung pagpunta ng Katipunan pag may pasok. Kasi po yung mama ko po, cowgirl po. Yung mama ko po, pinakitaan niya po si papa ng lalaki. Single parents na ako. Asan po yung... May sarili ng pamilya. Bali sa akin lahat na puti yung mga bata. Kaya yun, kahit anong hirap kinakaya. Wish ko, sana yung lagi na kaming di nag-aaway, tapos yung lagi kaming bati-bati. Kung tila ba pinipili ni Jeline na maging batang lansangan, para kay Rosenda na may ang pagbebenta ng sigarilyo sa daan ay isang pangangailangang buhay ang nakalaan. Nakatira po ako sa daan tubo. Tatay ko po nag-aanap buhay na nagtitinda ng tao. Baka sa nanay mo, Naglalabandera. ba't kayo nandito pa? Mga ganitong oras. Para magtinda ng mga sigarilyo. Pagdating ng ate ko bumili ng sigarilyo, nagkakalat na po kami ng hingi. Nanghihingi. Sabi daw po ng barangay tanod, wag daw kami maghahanap buhay. Kailangan daw ang nanay at tatay namin. Hindi ko na rin sila nakuha kasi tinatakasan nila ako. Ang ginawa ko na lang, sige magtinda kayo ng kahit kapirang buntang ng mga sigarilyo. Ako yung mga bata na nakikita ko, ganun din ako nung araw. Pwede silang mga lakal, basta kasama yung mga magulang. Huli mga yan, itong bandang huli, nakikita na namin sila na hindi nakasama yung mga magulang. Parang unti-unti mo na rin natatanggap yung mga
magagawa nila. Wag lang sila, yun ang importante na sinasabi ko, wag sila magnanakaw. At saka pag meron sila nakikita bukas na kotse, wag nilang gagalaw. Yun pa yung isa na naging problema namin na siyempre baka ma-aksidente sila. Malapit na magpasko, ang dami nang namamatay. Ang dami naman nababangga dyan sa overpass. Tulad ng kaibigan kong lasing. Tapos yung matanda, naputulan ng paa. Yung lalaki naman na napailalim sa loob ng kotse. Naku, kayo hindi ba kayo natatakot? Ano yung mga reaksyon ng mga nililumos nyo? Minsan po, sinisigawan po kami. Ano yung mga sinasabi nila? Huwag nga kayo magulo. Umalis nga kayo. Naglalaro po kami ng kabula-bulan. Tapos nung pagharap po namin sa babae, may hawak na pong itak. Tapos doon po sa puting gate, may hawak pong barila sa kaitak. Huwag daw po kami magdo-doorbell kung wala daw kaming kailangan. Tulad ng mga barangay tanod. Ano ginagawa sa mga barangay tanod? Inahabol ng batuta. Pag tumakbo po kami, papaluin po agad kami ng batuta. Tangina mo, gawag mura. Kunti kayo nga umalis dyan. Eh bakit? Gawag mura. Ika, dinahag mo mura-murahin ha. Kaya lang mga tandaan na sigarilyo na basa mo dito. Huwag ka nga ano sa akin ha. Utang kayo na mukhang hayop ka. Magtitinda lang. Bago kayo magtinda dito, kumuha kayo ng permiso. Makakusap din eh. Hindi natin may iwasan yung ibang mga kasama ko. Siyempre, mga bata yan eh, natural. Nandun din yung pagkakulit ng bata eh. Di ba? Bata yan eh. Yan sabi ko, huwag yung sisigawan. Pag isip nila, talagang bata, bigyan. Parang gusto nila yung lagi silang nasa laya, yung malaya sila. Dapat, alamin mo yung buhay ng bata, yung kumpara sa isip mo. Kasi matanda ka na eh. Di ba? Nakagugulat isiping sa kabila ng mga tulad ni Tatay Maning na may malasakit, may ilan pa ring tinitingnan lamang sila bilang dumi na kailangang linisin, basurang dapat itapon. At sa pagtratong ang ito, natatapon ang kanilang kabataan. Mahirap paghiwalayin ang paggawa at kayod sa kwento ni Salvador. Totoong nabubuhay siya sa masakit na biro ng isang lumang kantang, isang kahig, isang tuka. Ngunit sa kabila nito, may angking talino at bukal ng potensyal ang masayahing bata. Nag-aaral siya sa Balara Elementary School at magaling sa matematika at Ingles. Kasama ko po sila din sila dati. Namamalimos po kami. Ano yung mga reaksyon ng mga tao? Minsan po naaawa, minsan po nagkakalit. Kasi po yung iba mga arte po. Tuwing gabi po kami nangangalakal. Pag yung nanay ko po umaga, nagtatrabaho po sa bahay. Ito lang, nangangalakal, lalaba, ganyan lang. Ang buhay namin. Umulot kami ng gulay. Anong katang basura sa usahan? Tira-tira ng mayayaman. Ewan ko bakit sa araw kami tayo malason, ano? Walang makain, tulog. Wala naman eh. Hindi ko naranasan maglaro. Kami bata. Trabaho talaga. Humingi po kami ng tubig sa McDo. Humingi po sila bigla ng tubig. Aka na ng tubig nyo. Hindi po namin binigay po. Yung kapatid ko po, tinadyakan po sa dyan. Yung tumawag po ako sa barangay, hindi rin naman po dumating yung barangay. Masaya ka ba ngayon? Kasi po kasama kayo mga pamilya ko. Ito ang kwentong nakagugulat. Kung karamihan sa atin ay inaakalang ang mundo ng mga batang lansangan ay limitado lamang sa sementadong daan ng katipunan, nagkakamali tayo. Dahil tulad ng kanilang malayang pag-iisip, lumilipad sa kalangitan ang katipunan ng kanilang mga talento at kakayahan. Hindi kailan na may mga balakid sa paghasa nito. Subalit kamangha-mangha na ang katipunan ng mga batang nabubuhay lamang sa sandali ng ating mga mata ay merong karampatang kakayahan at kalayaang ngumiti, tumawa, humulagpos at magpakabata sa piling ng kanilang mga pamilya at kaibigan
sa Katipunan. At ito ang tunay na kwentong nakagugulan.